Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron tayong kasabihan sa Ingles, God does not always call the qualified, He qualifies the called. Totoo ito sa ating mga pagbasa sa gabing ito. Sapagkat sa unang pagbasa nakita natin si Moises, wala siya sa templo, hindi siya nangangaral, isa lamang pastol na tahimik na gumagawa ng kanyang trabaho. Doon sa gitna ng sikat ng araw, sa ordinaryong araw ng kanyang buhay, nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan na nagliliyab na palumpong na hindi nasusunog. Mahalagang paalala po ito sa atin. Madalas nating isipin na makikilala lamang natin ang Diyos sa mga pambihira at kagilagilalas na pangyayari. Ngunit kadalasan o maraming pagkakataon, ang Diyos ay dumarating sa gitna ng mga ordinaryo at payak na pagkakataon. Kagaya ngayon, nung naisip niyong magsimba, dumating ang Panginoon. Kapag gustong gumawa ng masama at gumanti, pero piniling gumawa pa rin ng mabuti, dumating ang Panginoon. Kung kaya nga po, hindi natin kinakailangan ng sumasayaw na araw, ng mga milagro, upang masabi natin totoo at dumarating ang Diyos. Sapagkat sa katunayan, dumarating ang Diyos kahit pa sa mga simple, payak, ordinaryo na pagkakataon ng ating buhay. Ngunit mapapansin natin na ano po ang naging tugon ni Moises nang tawagin siya ng Diyos upang iligtas ang bayang Israel. Agad niyang nakita ang alin, yung kanyang kahinaan. Hindi niya pinanghawakan yung kanyang taglay na galing. Parang sinasabi po ni Moises sa unang pagbasa, Ako? Ako? Parang hindi naman ako karapat-dapat. Parang hindi ko yata kakayanin ang bagay na ito. Kung ating titingnan, para rin tayo si Moises sa maraming pagkakataon. Kapag dumarating ang maraming hamon ng ating buhay, hindi natin kayang papaniwalain ng sarili. Parang sinasabi natin, kulang naman yung pinag-aralan ko. Hindi naman ako magaling magsalita. Hindi naman ako banal at kabaitan. Hindi ako mayaman at wala akong pinag-aralan. Pero parang sinasabi sa atin ng Diyos, na kagaya ng sinabi kay Moises, oo, kaya mo yan kahit marami ka pang kakulangan. Sapagkat sa ating kakulangan, isang bagay ang siyang malinaw. Kayang punuin ng Diyos ng kanyang biyaya ang bawat kulang sa atin. At yun naman po ang pinakamahalagang o mahalagang pangako ng Diyos. Ang tagumpay ng ating buhay ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas at kakayahan, kundi ang ating tagumpay ay nakasalalay sa presensya at biyaya ng Diyos. Kung kaya nga po sa Ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus? Pinuri niya ang kanyang ama dahil sa hiwaga ng kaharian na ipinahayag nito sa kanya. Pantakin ninyo, ipinahayag ang liwanag ng kaharian hindi po sa mga marurunong at matatalino, kundi saan? Doon sa mga mapagkumbaba at may pusong tulad ng sa bata. Hindi ibig sabihin nito na masasama yung matatalino, ha? Hindi. Ang problema, pag maraming pagkakataon, yung karunungan ginagamit sa kawalang hiyaan. Yung karunungan ginagamit sa pangmamalabis. Kung kaya nga po, ngayong gabing ito, hindi po sapat na dapat maging matalino. Dapat marunong. Sapagat ang matalino, intelligent. Ang marunong, wisdom. At ang wisdom, ito po yung biyayang galing sa Diyos. At ang isang taong puno ng karunungan, kilala ang kanyang sarili dahil tanggap ang kanyang kahinaan. Kaya nga po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayong gabi, huwag lamang tayo makontentong marunong o matalino. Hingin po natin ang pusong
maging gagaya ng sa bata. Sapagat ang bata, umaasa sa matanda. Ang bata, pansinin po ninyo, di ba? Minsan yung mga bata, may pamangkin ako. Pag po lalagyan siya ng sapatos ng kapatid ko, sabi niya, I can do it. Amara will do it. Pero yung bata, bagamat minsan alam niya, kaya niya na, maraming pagkakataon yung bata hihingi ng tulong doon sa nakatatanda. Kaya ito po yung biyayang hingin natin. Sa maraming pagkakataon na hindi natin tingin sa tingin, hindi natin kaya ang maraming bagay, parang sinasabi sa atin ni Jesus, oo, hindi mo kakayanin sapagkat hindi mo pa hinihingi ang aking pagpapala. Kaya sa misang ito, kapag po humarap tayo sa isang pagsubok, kapag nabigyan tayo ng pagkakataon, huwag lamang natin sabihin, hindi ko yan kaya. Pagkus tanggapin natin, oo, tayo may kakulangan, pero kapag ang Diyos ay nasa atin, tayo ay magiging kompleto. Amen.